Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na ang pinakamaliit na bansa sa mundo ay hindi Vatican City at ito ang tanging bansa sa mundo na walang kaso ng COVID-19? Tara at alamin ang tungkol sa pinakamaliit na bansa sa mundo na marahil ay ngayon mo pa lamang makikita. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang British government ay nagtayo ng ilang mga fortress islands sa North Sea upang ipagtanggol ang mga baybayin nito mula sa mga mananakop na Aleman. Ang ilan sa mga kuta na ito ay iligal na itinayo sa international na tubig. Ang Sealand ay isang micronation na matatagpuan sa North Sea, mga 6.5 milya mula sa baybayin ng Suffolk, England. Ito ay isang dating offshore platform na itinayo noong 1942 upang protektahan ang baybayin mula sa mga German bombers noong World War II. Noong 1967, binili ni Roy Bates ang Sealand at idineklara ito bilang isang malayang soberanong estado. Pinangalanan niya ang kanyang sarili na Prinsipe Roy ng Sealand at gumawa ng kanyang sariling mga pasaporte at mga selyo. Ang mga sea forts na ito ay naglalaman ng sapat na bilang ng mga tropa para mapanatili ang mga anti-aircraft weaponry na idinisenyo upang barilin ang mga sasakyang panghimpapawid at missile ng Germany. Nakatayo sila sa kahabaan ng silangang baybayin ng England, sa gilid ng teritorial na tubig ng Britanya. Ang isa sa mga kuta na ito na binubuo ng konkreto at bakal na konstruksyon ay ang sikat na Ruff's Towers na matatagpuan sa North Sea. Ang kuta na ito ay matatagpuan sa layo ng humigit kumulang 7 nautical miles mula sa baybayin, na higit sa doble ng tinatanggap noon sa buong mundo na 3 milyang hanay ng mga teritorial na tubig. Sa madaling sabi, ang islang ito ay iligal na inilagay sa international na tubig ng North Sea. Ngunit, ang mga gayong paghihigpit ay hindi napapansin sa panahon ng digmaan. Noong unang bahagi ng dekada 60, si Roy Bates, isang major sa hukbo ng Britanya, ay nagtatag ng isang istasyon ng radyo na matatagpuan malayo sa pampang sa isang inabandonang ex-naval fort na pinangalanang Knock John. Ang teorya sa likod ng lokasyon nito ay isang pagtatangka na lampasan ang draconian broadcasting restrictions noong panahong iyon. Ang istasyon ni Roy na mas kilala bilang Radio Essex at iba pang katulad nito ay kilala ng media bilang pirata na mga istasyon ng radyo at labis na minahal ng publiko ng British dahil ibinibigay nila ang lahat ng bagay na hindi ginawa ng BBC noong panahong iyon, gaya ng pop music at nakakatuwang mga pagtatanghal. Sa mga sumunod na taon, nakipaglaban si Roy sa isang hindi matagumpay na legal na laban sa gobyerno ng UK na nagtanong sa legalidad ng kanyang pagsakop sa nasabing kuta. Ito ay pinasyahan na ang Knock John ay nahulog sa ilalim ng jurisdiksyon ng UK. Dahil sa pangyayaring ito, nakapag-isip si Roy ng panibagong ideya. Mayroon pang isang inabandonang kuta, ang Ruff's Towers, na kapareho sa konstruksyon ng Knock John na matatagpuan malayo sa pampang at higit sa lahat, sa labas ng 3 milyang limitasyon kung saan pinalawig ang jurisdiksyon ng UK. Si Roy ay nagpatuloy na sakupin ang Ruff's Towers noong bisperas ng Pasko 1966 na may layuning buhayin ang kanyang natutulog na istasyon ng radyo. Ito ay hanggang sa gumawa siya ng ibang plano. Nagpasya si Roy na ideklara ang Fortress Island na ito bilang independent state ng Sealand na sinasabing Jus Gentium o ang ibig sabihin ay batas ng mga bansa sa isang bahagi ng mundo na Terra Nullius or Nobody's Land. Noong ika-2 ng Setyembre 1967, sinamahan siya ng kanyang asawang si Joan, ang kanyang anak na si Michael, anak na babae na si Penelope at ilang mga kaibigan at tagasunod, at dito ay idineklara ni Roy ang Principality ng Sealand.
Ang pagkakatatag ng bansang ito ay minarkahan ng pagtataas ng bagong disenyong watawat at kasabay ng kaarawan ng kanyang asawa at pagbibigay ng bagong titulo sa kanyang pinakamamahal na asawa na kilalanin mula sa sandaling iyon bilang Princess Joanne. Ang Sealand ay itinatag bilang isang soberanong principality noong 1967, 7 milya mula sa silangang baybayin ng Britain. Ang kasaysayan at pakikipagsapalaran ng Sealand ay dumaan sa maraming pagsubok gaya ng mga pagtatangka ng mga armadong pagsalakay, ang pakikipaglaban sa mga legal na labanan, pagkontra sa isang kudeta at pagligtas sa natural na sakuna habang nananatiling independyente. Mula sa diwang ito ay isinilang ang kanilang pambansang motto, E Mare Libertas, o ang ibig sabihin, mula sa dagat, kalayaan. Sa Deklarasyon ng Kalayaan, itinaas ng nagtatag na pamilyang Bates ang watawat ng Sealand na nangangako ng kalayaan at katarungan sa lahat ng naninirahan sa ilalim nito. Kasunod nito, nilikha ng Sealand ang lahat ng iyong inaasahan mula sa isang malayang bansa. Isang gumaganang pamahalaan, mga pasaporte, permanenteng populasyon, konstitusyon, pera, mga selyo at mga paraan upang ipagtanggol ang kanilang soberanya. Ngayon, pinamamahalaan ng pamilya Bates ang maliit na estado bilang pamana mula sa kanilang ninuno. Namatay si Roy Bates sa edad na 91 noong October 9, 2012. Ang kanyang anak na si Michael ang pumalit sa operasyon ng Sealand. Bagaman siya ay patuloy na naninirahan sa Suffolk, kung saan siya at ang kanyang mga anak na lalaki ay nagpapatakbo ng isang negosyong pangingisda na tinatawag na Fruits of the Sea. Si Joanne Bates, ang asawa ni Roy Bates, ay namatay sa isang Essex nursing home sa edad na 86 noong March 10, 2016. Kung sa ating kwento ngayon, kinilala ang Sealand bilang ang pinakamaliit na bansa, gayunpaman, ang Vatican City ay ang pinakamaliit na bansa na kinikilala sa buong mundo at ang Sealand sa kabilang banda ay hindi. Nabitin ka ba? Kung nais mo pa ng mga kakaibang kwento, ay maaari mong bisitahin ang iba ko pang mga videos sa ating channel. At huwag mo na din kakalimutan ang mag-like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat!